Hi! Welcome to my channel. So for today, gagawa po tayo ng easy leche plan. So let's start! Ito po yung mga sangkap na kailangan natin. Napakadali lang po. Very simple. So meron tayong egg yolks, condensed, evaporated milk, some sugar, lemon extract, and vanilla extract. Optional po yan. Pwede naman pong wala nung vanilla and nung lemon. Yung iba po kasi hindi na sila naglalagay. But me, it's available in my kitchen, so ginamit ko na po. Pero kung wala, pwede naman pong wala. So let's start in doing this one. So 2 kutsara sa isang lanera. So we will do this one caramelization para po masarap, diba? So wag niyo pong masyadong lakasan ng apoy para hindi po masunog dahil papait po yan. So ayan pong itsura niya. Okay na po yan. Set aside natin. And let's start in mixing this one, the egg yolk. And then lagyan po natin siya. Beat lang po natin yung itlog, yung egg yolk. And then lagyan po natin ng condensed. Any brand of condensed will do. Kung ano po yung madalas yung ginagamit, ito po yung akin. So, okay na po sa akin to. Masarap po siya, malinamnam. So, hindi po sponsor ang brand na yan. Bakeneman. So, evaporated milk, Angel po yung gamit ko. And then, yung pong condensed, ayan, Jersey po yung gamit natin. So, simutin po natin at sayang po yung laman. Ayan, simutin ko lang po lahat. Tag-iisa lang po. By the way, the complete measurement mo nasa description box below. Kindly check it na lang po. And then, maglagay tayo ng vanilla. And then, some lemon extract or flavoring. Kung meron pong fresh na lemon, okay rin po. Kung wala po kayong lemon, calamansi will do. Ayan. Then, mix po natin siya. Like this. Di nyo po kailangan tagalan ng pag-mix nito kasi sandali lang po makombine yung mga mixture kasi wala naman po ditong flour or anything. So, mabilis lang po itong mag-mix together. Ayan. So, this one is already okay. So, strain po natin 3 beses para sigurado pong walang lumps. Walang buo-buo at pino po yung kakalabasan ng ating leche plan. So, yan. Kuha lang pong strainer and then strain po natin. Sandali lang naman po yung process na yan. Para po smooth. Diba? Yung leche plan, pag natapos po natin, ma-steam. By the way, pwede nyo po itong i-steam. Pwede nyo rin po siyang i-bake. Kung meron po kayong available na oven sa bahay, pwede nyo po siyang iluto sa inyong oven. Maganda rin po yung outcome. But for today, I will be doing the steaming method. So, hindi ko po siya iluluto sa oven. Kasi malaki po yung oven ko, yung maliit, tinatamad na akong ibaba. So, dito na lang tayo sa steamer. And I think everybody, meron po tayo mga steamer sa bahay. So, madali po natin magawa ito. So, ayan po. 3 beses ko pong in-strain. And this one is already okay. Yan po yung natanggal. So, pino na po yan. Pino na po yung ating leche plan. So, lagyan na po natin yung ating mga lanera na meron caramel o yung natunaw na sugar. Ayan siya. So, hindi po yan sobrang dark. Kasi pag sobrang dark po nung natunaw na asukal, mapait. So, isang kutsara. Isa pong cup ang lalagay natin. Bawat isa. So, nagtitinda po kayo, ibibenta nyo po to. Maganda pong sukatin nyo para pare-parehas po yung inyong sukat. Or timbangin, pwede rin naman po yun. Yung iba po kasi tinitimbang nila para talaga exact. But this one, para sa amin lang naman po to. So, dinagdagan ko na, may sobra pa po. Dinagdagan ko na para maraming po laman. Pero kung ibibenta, dato para parehas yung laman ng inyong lanera. So, lipat ko lang po sa ibang lanera yung iba para pantay-pantay po sila. So, isang mixture po nito na hagawa tayo ng 4 na piraso. Just like this one. Tatakpan po natin yan ng aluminum foil para po hindi pumasok yung steam sa loob. Kahit naman po sa oven natin ilagay, naglalagay pa rin po ako ng aluminum foil para sure po siya na maluto
Hindi po siya mag-brown sa taas. Maluluto po ng maayos. Same with the steaming process. Ayan po. So, ayan. Sara lang po natin na mabuti. Pinakulo ko na po yung tubig sa steamer. Nung po kumukulo na siya, hinina ko na po yung apoy bago natin ilagay ito. Ayan. So, kumulo po yung tubig, hinaan po yung apoy, and then ilagay nyo po itong mga to. Steam po nyo for 35 minutes. Ayan. So, mahina lang po yung apoy, 35 minutes. And then, pag okay na po, after 35 minutes, iwanan nyo po dyan 5 minuto na nakapatay na yung apoy. And this is how it look like after. Check nyo po kung luto na. Ayan, kuha kayo ng toothpick. Iwanan sandali. Pull it out. Ayan, pag malinis na po, this one is ready. Okay, palamigin, ilagay sa ref. And, ayan na po siya after. So, I hope you will give it a try. Thank you so much for watching. Kindly subscribe, like, and hit the bell button to be notified sa mga videos po natin. Marami pong salamat. Goodbye!